Happy Lord's Day everyone! Welcome to our online worship celebration. Naririto naman po tayo upang sama-samang magpuri, magpasalamat at magsaya kasama ang Panginoon. Kaya't halina't umawit at magpuri sa Kanya. Dakilang biyaya, kami pinalaya, nasa bihag ng kasalanan. Pinatawan, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat
makaniika, sa'yo ay pumisa. Ang puso ko'y tinutuloy sa'yo, nagpapakumbaba at susumamo. Paging kapatid mo, ikaw ay mamasdan, makaniikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Magali ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo,
Dumako naman po tayo sa ating communion. Sabi po sa Roma, Kabanata 5, talatang 1 hanggang 2, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos, at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Si Kristo Jesus ay namatay alang-alang sa kaligtasan mo. Ang kailangan na lang nating gawin ay manampalataya at magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. Manalangin po tayo. Bendisyonan niyo po, Panginoon, ang tinapay at laman ng sarong ito na sa aming pagkain at pag-inom ay kamta namin ang lahat ng benepisyong ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap namin ang kaligtasan, kapatawaran, kapayapaan, kagalingan, kasaganaan, at mayaman ng biyaya. Sa makapangyarihang pangalan mo lang, Panginoong Hesus. Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng sarong. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Sabi po sa Levitico, Kabanatang 27, talatang 13, lahat na ikasampung bahagi maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. Malinaw na ipinapahayag sa salita ng Diyos na lahat na ikasampung bahagi ay nakalaan lamang sa Kanya. Hindi niya hinihingi ang kalahati sa lahat ng pagpapalang natanggap mo, kundi 10% lamang. Kaya maging tapat tayo sa ating pagbibigay dahil naging tapat siya sa pagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Huwag mong bibiguin ng Diyos, ang para sa Kanya ay ibalik mo ng buo. Hindi ka mawawalan ng dahil sa 10% mo. Subukan mo nang malaman mo kung gaano katapat ang Diyos sa mga taong tapat sa Kanya. Magbigay po tayo. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offering sa mga account numbers na makikita nyo sa inyong mga screen. God bless. Happy Lord's Day po sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon. Nagagalak ako makapaglingkod po sa inyo sa pamamagitan ng ating pagsamba dito sa ating online worship celebration. Welcome din po sa mga kapatiran sa ating on-site worship celebration. Meron po akong mahalagang mensahe para sa ating lahat na nakikinig at nag-aabang ng ating programang ito. Sa mga kapatiran po out there, be blessed by the Word of God. I would like to share this topic entitled, What Could Be More Satisfying Than Serving God? What could be more satisfying than serving God? I would like to read the Bible from the book of Exodus chapter 33, verse 2 and 3, and we will jump in verse 15. Ito pong sabi ng Bible in English version. I will send an angel before you and drive out the Canaanites, Amorites, Hivites, Perizzites, Hittites, and Jebusites. Go up to the land flowing with milk and honey. But I will not go with you, because you are a stiff-necked people, and I might destroy you on the way. In verse 15 says, Then Moses said to him, If your presence does not go with us, do not send us up from here. In Tagalog Bible ay ganito, ang pupuntahan ninyo ay isang mayaman at masaganang lupain. Pauunahin ko sa inyo ang isang anghel upang palayasin ang mga
Cananeo, Amoreo, Hiteo, Perizeo, Hivita at Jebuseo. Ngunit hindi ako sasama sa inyo at baka malipol ko lamang kayo sa daan dahil sa katigasan ng inyong ulo. Sinabi ni Moises, kung hindi ninyo kami sasamahan, wag na po ninyo kaming paalisin dito. Mga kapatid, meron pa kayang pwedeng ipalit sa presensya ng ating Panginoong Diyos? Meron pa kayang pwedeng makapagbigay ng higit na kagalakan kaysa paglilingkod sa ating Panginoon? Tell me, ano ang kagalakang higit na pwedeng ipalit sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos? May higitan kaya ng pera, ng kayamanan, ang benepisyo na maaaring maidulot ng presensya ng Panginoon? Bakit ang panalangin ni Haring David ay ganito? Awit 27 verse 4, ang nais ko at tanging hiling, aking Diyos pakapiling. In Psalms 19 verse 10, His words are more to be desired than gold, even that much fine gold. Sabi pa niya, O Lord, your wisdom are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. You are more beautiful than diamonds. There is nothing I desire compares with you. Sabi ni King Solomon in Proverbs chapter 3 verse 14 and 15. Kahit paraiso, hindi may pagpapalit sa presensya ng Diyos. Kaya itong sabi ni Moises sa kanya, sa ating Panginoon, dalhin mo man kami sa lupang pangako, ngunit kung hindi kasama ang presensya mo, wag na lang po, Panginoon. If your presence does go with us, do not bring us there. Mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, merong iba't ibang kalagayan at estado ang tao. There are people who cannot see the beauty of life. May mga taong kapangitan ng buhay ang nakikita. Hindi sila namulat na kagandahan ng buhay ang kasama. May mga lumaki sa hirap, puro problema ang nasa harapan, kaliwat kanan ang utang, kakambal ang kahirapan, laging may sakit, pabalik-balik na hospital, kulang ang kinakain, kulang sa pera, laging magulo ang tahanan. They cannot see the beauty of life. Para sa kanila, walang kwenta ang buhay. Bakit ipinanganak pa akong ganito? Kung ganito din lang naman ang magiging buhay ko. Bakit nangyari ito? Bakit ganito ang buhay ko? They just cannot see the beauty of life. Puro problema, puro kahirapan at kalungkutan ang nararanasan. But I want to tell you, my dear brothers and sisters, I want to tell you, my dear friends, Jesus can give you the beauty of life. Because He is the beauty of life. Try Jesus. Marami ng buhay na magulo at mahirap ang binago ng ating Panginoon. Walang nagpatuloy sa Panginoon, tanging sabsaban lamang ang tumanggap ng isilang siya doon. Ano ba ang sabsaban? Isang lugar na hamak, isang lugar na mahirap, mabaho, ordinaryo, insignificant. There is no beauty in it. Wala kang makikitang kagandahan sa sabsaban. Napaka-ordinaryo, napakahamak na lugar. Pero dahil merong humiga sa sabsaban, ito ay naging makasaysayan. Dati walang pumapansin. Pero dahil merong Panginoong humiga doon, merong Panginoong Hesukristo na isinilang at humiga doon sa sabsaban, gumanda ang kwento ng sabsaban. Jesus is the beauty of life and He can make your life beautiful. Sabi ng Bible, taste and see that the Lord is good. Ngayon, yung sabsaban ay hindi na ganon ang kwento. Hindi na hamak, hindi na madumi, hindi na ordinaryo ang sabsaban ngayon.
Dahil merong Panginoong humiga, ang Sabsaban ngayon ay isang mayamang lugar, isang mabangong lugar, isang napakagandang lugar, dinarayo ng mga tao, ng iba't ibang turista sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi na ordinaryo ang Sabsaban ngayon. Mabango, maganda, gumanda ang Sabsaban dahil humiga ang Panginoon. Jesus is the beauty of life and He can make your life beautiful. Kagaya ng Sabsaban, kung hahayaan mo ang Panginoon na maghari sa buhay mo, God can make your life beautiful. Pagagandahin din ng Panginoong Diyos ang buhay mo. Pangalawa, there are people who do not have the joy of life. They may have the beauty, but there is no joy. May mga taong malungkot ang buhay. Kung tutuusin, maayos naman ang kalagayan. Masarap ang kinakain, maganda ang trabaho, malaki ang kinikita, maganda ang hinihigan, malaki ang tirahan, magandang sasakyan. They have the beauty of life, but there is no joy. Akala natin kapag mapera at mayaman, masaya. Ngunit ang totoo, maraming mayaman ang miserable ang buhay. Dahil ang totoo, wala sa ganda ng buhay ang tunay na kagalakan. Si John D. Rockefeller, he thought that money is everything. That is his only ambition in life. Kaya sa edad na 33, he got his first $1 million. And at the age of 43, he controlled the biggest company of the world. At sa edad na 53, he became the wealthiest man on the planet Earth. At the same age, he cannot sleep, he cannot smile, he was unhappy. Siya ay na-diagnosed to live 1 year. He earns $1 million every week, but only milk and cracker can he only digest. Milk and cracker lang pwede niyang kainin. Until he looked up to God, the true joy of life. He spent his wealth in building churches, helping the poor and needy. Alam mo kapatid, kapag iniwang ka na ng lahat, you will realize that Jesus is the only joy of your desire. Jesus is the only true joy of life. Ang tanging kagalakan ng buhay ay ang ating Panginoong Hesukristo. Pangatlo, there are people who do not have the meaning of life. Ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng buhay? What is the true meaning of life? Sabi ng iba, magkaasawa lang ako, okay na ang buhay ko. Makapagtapos lang ako ng pag-aaral ko, okay na ang buhay ko. Umunlad lang ang negosyo ko, okay na. Maging degree holder lang ako, okay na ang buhay ko. Teka, bakit maraming tao ang nakapagtapos na ng kolehiyo, nagkaasawa na at nagkapamilya na, yumaman na, successful na, yet tumanda na't lahat ay hindi pa rin makita ang tunay na kahulugan ng buhay? Successful lang na turingan, but within themselves, they are still looking for the true meaning of life. Mayaman na, ngunit hindi pa rin sapat at hindi pa rin kontento sa buhay. Dalubhasa ng naturingan, ngunit kulang pa din. Naghahanap pa din. Tagumpay na sa kanyang negosyo, kulang pa din. Naghahanap pa din ng tunay na kahulugan ng kanyang buhay. What is the true meaning of life? Isa lang ang sagot, kapatid. Only one answer. Serving God is the true meaning of life. Ang paglilingkod sa Diyos, ang tunay na kabuluhan at kahulugan ng buhay. Solomon had it all. Maraming asawa, many wives and concubines. Sikat, popular, he was famous, powerful, wealthy, and full of wisdom. But everything for him is meaningless. Sabi niya, walang kwentang lahat. Everything is meaningless.
Kaya sa huling talata na aklat ng Ecclesiastes, ito ang sinabi niya, ang konklusyon ng buhay niya. Sabi niya, here is the conclusion of the matter. Serving God and obey His commands, for this is the whole duty of man. Serving God is the true meaning of life. Wala sa yaman, wala sa pagiging degree holder, wala sa pera, wala sa mansion, wala sa anumang kalagayan mo sa buhay. You can only find the true meaning of life in serving and loving the Lord our God. Pangapat, there are people who cannot find the fulfillment of life. May mga taong hindi mahanap yung fulfillment, kaganapan ng kanyang buhay. May mga Kristiyanong uma-attend, pero walang kaganapan ang buhay. Kaunting problema, tumatalikod ka agad. Kaunting pagsubok, pinanghihinaan ng loob. Dissatisfied lagi ang pakiramdam. Madaling matinag kapag may pagsubok. Madaling matisod kapag na-offend sa kapatid. Oo nga, at may mga konting sakripisyo tayong nararanasan sa buhay na ito. Ngunit kung mananatili tayong tapat, Jesus is the reward of life. He is the fulfillment of life. Di ko nahahangarin pa ang ibang bagay, sabi ni Apostol Pablo. Sabi niya, for me to live is Christ, and to die is gain. Sa araw na iyon, mismo ang Panginoon ang magpupunas ng mga luha sa iyong mga mata. Sa iba't iba nating kalagayan at estado sa buhay, iisa lamang ang sagot, ang Panginoon lamang. Siya lamang. Jesus is the beauty of life. Jesus is the joy of life. Jesus is the true meaning of life. And Jesus is the reward and the fulfillment of life. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Itaas po natin ating makamay at ako'y nagdideklara ang kapayapaan ng paisuma ating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhay, dubalisi at sambahayan, pakaingatan ka ng Diyos isang buong linggong darating, at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. God bless you. God bless you.